Binisita ni Pangulong Duterte ang katedral na pinasabog sa Hulo-Sulu. Nakiramay din siya sa mga kaanak ng mga nasawi. Batay sa investigasyon, isang pipe bomb ang ginamit sa pambobomba. Hindi rin ito ang unang beses na inatake ang simbahan. Live mula sa Hulo-Sulu, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, sa harap mismo ng mga nagdadalamhating kaanak, ito yung mga naulila nga ng nangyaring pagsabog nga sa Hulo Cathedral, ay talagang hindi na napigilan ng Pangulo ang kanyang galit at pagkadismaya sa nangyaring ang pambobomba na ikinamatay ng 20 tao at ikinasugat ng mahigit 100. Kabilang na rito, Jessica, ang pulis, sundalo, maging mga sibilyan. Pinasok ng Pangulo ang Our Lady of Mount Carmel Cathedral na nayanig ng 2 pagsabog. Doon siya binigyan ng briefing habang ni-inspeksyon ang blast site at ang mga nawasak. Kayo, huwag ninyong isipin na kayo lang ang marunong magtanim ng evil, kasamaan. Kung kaya mo, kaya ko rin. Binisita din niya ang mga nasugatan na nagpapagaling sa Camp General Bautista Station Hospital matapos ay nakarami din siya sa mga namatayan. Sabi ng mga anak ko, dito pa kami. Kaya mo yan, Dad. Kung wala ka na, ano na kami. Halos di matanggap ni Arthur de los Reyes na sa isang iglap, wala na ang kabiyak. Masaya pa raw silang nagsimba kahapon kasama ang isang anak na reader sa misa. Nakita ko na lang yung asawa ko. May sugat na lang sa liig. Malalim talaga yung sugat. Sugatan din si Arthur pero naitakbo niya ang asawa sa ospital. Makalipas ang halos 20 minuto, binawian na raw ng buhay ang asawa. Yun ang oras ng pagsisimba ng family ko. Nanginginig na ako kapag dasal ako ng pangalawa 2 times. Tapos yung panghuli, hindi ko na ma-continue talaga kasi nalaman ko na ang hirap nung Hindi rin lubos maisip ni Dr. Rinaldo Pescadera ang nangyari sa ama. Zamboanga base na raw ang nakatatandang Pescadera. Nagbakasyon lang sa Hulo nang maganap ang trahedya. Nagsisigaw na lang ako, ma'am. Sabi ko, tatay ko yan. Wala na kami nanay. Wala nang tatay. Kung sama ka man pa, we love you. Sa sobrang lakas ng pagsabog, ganito katindi ang pinsala. Nawasak ang kisame, ang mga upuan, nagkanda sira-sira. Karamihan sa mga taong nagtakbuhan palabas sa direksyong ito. Pero makalipas lamang ang 1 hanggang 2 minuto, isa na namang pagsabog ang naganap sa bahaging ito ng simbahan. Sa post-blast investigation, nakita ang isang pipe bomb na ginamitan ng ammonium nitrate ang ginamit. Parts ng mga pipe bomb, sir. Sa pipe metal lang siya. Yes, sir. Sabi ni Sulu Governor Toto Tan, matagal na silang nakatanggap ng impormasyon sa banta sa Hulo. May threat talaga ng bombing dito sa cathedral, talagang target. Kaya binantayan na namin yan. Ang ating kasundaluhan 24/7 nagbabantay dyan. Posible na grupo, yung grupo ng Abu Sayyaf sa pamumuno ni Sawadyaan. Hindi ito ang unang beses na inatake ang pinakamalaking simbahang Katoliko sa Hulo na Our Lady of Mount Carmel Cathedral. June 3, 2000, isang granada ang inihagi sa simbahan. Nangyari ito sa gitna ng negosasyon para mapalaya ang mga bihag na dinukot ng grupong Abu Sayyaf. 6 na taon ang makalipas, muling tinarget ng mga terorista ang katedral. Pero nabaling ang plano sa kalapit na multipurpose cooperative building. July 2009, isang improvised explosive device ang pinasabog 100 metro mula sa katedral. 6 ang nasawi habang 40 ang nasugatan. 3 buwan lang mula noon, isang granada ang sumabog sa likod ng katedral. Walang nasugatan sa insidente. Pagsapit ng Disyembre ng taong ding yon, isang sundalo ang nasugatan sa pagsabog ng granada sa harapan ng katedral. Ilang araw lang ang lumipas nang muling pinasabugan ang katedral. Walang naiulat na nasugatan, ngunit nabasag ang mga bintana nito. Mayo 21 ng 2010, nasira ang harap ng katedral dahil sa isa na namang pagsabog ng granada. Naulit ito noong August 2012. Nasira ang isang bahagi ng bubong ng simbahan. Walang tao sa lugar na mangyari ang pagsabog kaya walang nasaktan. Nangyari ang pagsabog sa kasagsagan ng ginagawa ng security operation ng militar sa ilang lugar sa Sulu at Basilan.
Isang taon mula noon, may naghagis na naman ng granada sa katedral. 2 ang naiulat na nasugatan. Jessica, sa gitna ng pagdadalamhati ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga namatayan, hustisya ang kanilang panawagan na sana daw ay matukoy na ang may sala nito at managot. Samantala, Jessica, balot naman ng takot ang mga tagahulo matapos nga ang insidente. That despite na napakarami ng mga otoridad, hindi lamang mga pulis kundi na sangkatutak, literally, no? Ang makikita talaga dito sa buong lungsod at halos sa buong probinsya, alam natin na patuloy na nagdadagdag ng security dahil bagong create nga ang division dito sa Sulu. Despite that, hindi pa rin talaga maiwasan ang ikaangay pangamba ng ating mga kababayan dito, Jessica. Marisol, bukod dun sa puot ni Presidente Duterte na inexpress niya nung siya nagsalita dyan, mukhang galit na galit siya at nagmumura. May binanggit pa ba ang Pangulo kung ano ang gagawin sa sitwasyon ngayon dyan? Alam mo, Jessica, talagang mahigpit ang bilin ng Pangulo na talagang kunin ang mga may sala nito at papanagutin. At tiniyak niya na kumbaga talagang mahigpit din ang kanyang bilin na matiyak na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Lalo nga, ito nga, no, hindi lamang ito ang unang pagkakataon. Worst is talagang napakadami ng casualty sa pagkakataong ito na kahit mismo ang mga taga-Sulu, hindi lamang yung mga authorities dito, kundi maging yung mga namumuno dito na ito talaga ang pinaka-worst ika nga na nangyaring insidente sa napakadami ng mga talagang nabiktima. So, ang bilin ng Pangulo bukod sa kunin ang mga may sala nito at papanagutin ay mapanatili na maging maayos ang lugar at hindi na nga maulit ang insidente nang sa gayon ay kahit papano magkaroon naman ng peace of mind ang mga taga rito na alam mo, Jessica, sa halot lahat na lamang ng ating natanong ay talagang hindi nila maiwasang mangamba dahil andun yung kanilang fear na baka maulit nga. Lalo't may mga kumakalat dito na mga impormasyon hinggil sa di umano ay meron para mga pinaghahanap na bomba. Pero syempre, ayaw yang kumpirmahin ng ating mga authority ang kanilang sinasabi. Despite na nangyaring insidente yan, ay ligtas naman daw ang probinsya. Jessica. I think, alam mo Marisol, sa lahat ng mga probinsya ng Pilipinas, ang Sulu, ang pinaka-battle scarred. Parang, kumbaga, mayat maya may nangyayari dyan kung hindi kidnapping, may bakbakan, may terrorist incidents katulad nito. So, ang mga residente, paano ba? I suppose at this time, nasanay na sila to be living with fear and yet something like this happens again. Ano ang reaction nila? Bukod sa nasanay na nga silang matakot, Marisol? That's right, Jessica. Nakakaanumang paggingan pero sanay na nga raw silang matakot. Nevertheless, ma'am, after nitong incident, talagang lahat sila talagang nadagdagan ang kanilang pangamba. Na alam naman daw nilang takot sila araw-araw sa mga ganong sitwasyon pero iba pa rin daw talaga na talagang nangyari nga itong worst talaga na kanilang naranasan. Bagamat kasi kampante naman daw sila, lalong-lalo na Jessica, yung cathedral na napag-usapan nyo na rin kanina ni Emil na talagang naging bantay sarado ito dahil few months before nga may mga natanggap na impormasyon kaya binantayan ito. So kahit pa paano nagkaroon ng kampanting pakiramdam ang mga taga rito dahil yun na nga bantay sarado ito kaya hindi nila ine-expect na mangyayari pa ang mga ganitong senaryo. Talaga ang kanilang pakiusap naman sa mga gumawa raw nito ay sana naman daw kung ano man daw ang kanilang galit, wala naman daw silang mga kasalanan, huwag naman daw idamay ang mga sibilyan at mga inosente na tulad nila, Jessica. At habang may misa pa sa isang Catholic cathedral, sana walang ganon na pandadamay. Yun nga actually, Jessica, ang nais palabasin itong grupo na talagang tinatarget nilang simbahang katoliko ng sa gayon ay parang mapalabas sa publiko na away ito ng relihiyon. Pero again, sinabi na rin ng ating mga otoridad at mismo ni Pangulong Duterte na this is not something about Christianity versus Islam dahil malinaw na hindi naman ito about sa relihiyon dahil unang-una, hindi ito ang turo ng Islam para maghasik at pumatay ng kapwa. Buti na lamang at alam na, kumbaga sanay na rin ang mga tao rito na ito na yung ginagawang modus nitong mga terorista, itong mga bandidong grupo, kung ano man sila, subgroup man sila ng Abu Sayyaf, ISIS man sila, pero malinaw ang kanilang intensyon na manakit at maghasik ng lagim dito nga sa probinsya, Jessica. Okay, plain and simple terrorism. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Sulu, Marisol Abduraman.